Gayahin mo yung nasa cellphone nila. Gayahin mo yan. Aba. Aba. Ay, paikot-ikot pala tama. Galing. Gawin natin nila. Pinita na lang yan. Nag-iinit ako kaya kailangan ko ng malamig. Oo. Request from Burr. Oo, sige. Ganito eh. Yung babalik. Babalik. Magkano? Ito. Dagdag oh. Hindi, pangbayad niya lang sa ano yan, LRT ko yan. Oo. 50 lang yung sa LRT ngayon eh, yung tumaas. Oo, yan, 100. Hindi, kakain siya sa 7-Eleven. Ano, siopaw? Oo, okay na yan. Siopaw. Pwede na. Para na kayo, tukuyaki. Okay. Sige. Dadali mo na ako. Para matabi, balik ako. Bukas na umaga, balik ka. Oo, bukas umaga. Hindi, mamayang gabi doon. Walang matutulugan to. Ay, matulog ka kasi mawawala yung mga gamit mo. Kapag tabi, babalik ako. Oh, yung sapatos mo, ay, hindi na kita bibilang sapatos pag nawala yan. Dadali mo na ako. Una matutuloy yung pagkuha ng dugo kay Ate Nida kasi na ligo, ay no, gumising siya ng... Anong oras nyo kayo dumating dito, Ate Jo? Alas 4 na madaling araw po, gumising siya, nagkape, nagtuslok ng pandesal. Nakalimutan mo, Ate Nida? Ha? Doon pa yung biscuit, kinain ko. Oo. Binantay-bantayan ni Mami Rochelle ng alas 10, pinakain pa. Kasi hindi po pwede kasing overfasting, hindi rin pwede yung kakain talaga kahit pagligo nga hindi pwede. Kasi maligo ka lang, matutubigan na yung labi mo, kontaminado ka na. So ang gagawin namin mga kababayan, re-skid na lang, total may binigay naman na si Doc na gamot niya. Tuloy na lang muna namin yung pag-inom ng gamot. Tapos may time ulit, re-skid namin. Ang gagawin natin, sa biyahe pa lang, alis tayo ng gabi, alas 10, pakainin natin siya. And then, dire-diretso hanggang dito, diretso tayo sa clinic ni Doc. Sa sasakyan talaga tayo mag-i-stay hanggang alas 8 na umaga. Yun siguradong mababantayan. Hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga ganito kasi nga, may mental problem sila. Kaya okay lang. Walang magagawa talaga, no? Hindi rin naman pwedeng binalinan namin, okay naman kahapon, kaya lang ngayon sabi niya, nakalimutan niya. Kahit ako rin naman, nangyari na minsan sa akin yan nakalimutan talaga. Kaya okay lang, di ba, Ate Nida? Balik na lang tayo. Dito ang importante, mainom yung gamot mo tuloy-tuloy. Di ba? Tatay kasi, halika rito. Natulog siya. Tayo po ba dito? Sabi ko, bantayan mo yung anak mo. Ikaw na lang pakuhaan ko ng dugo niyan eh. Ha? Tulog ako eh. Tulog ka. Kasi mga kababayan, dito namin sila pinatulog mag-ama. Sabi ko, bantayan niya si tata, bantayan niya si Ate Nida. Tulog ka pa, naligo na. Hindi. Ano? Gising na ako. Ngayon, nagtanggal ng Nagtanggal na? pajama niya. Umihi ako dun sa siya. Paglabas ko, tapos na kayo, sabi mo. Tapos na pumasok. Yung pala maliligo. Naligo siya. Naligo. Wala na. Tapos alas 4 daw na madaling araw, nadatnan ni Ate Jo, may hawag sa pandesal. Nagtimpla mag-isa ng kape, kinutuslok-tuslok niya. Hindi ko na ayos. Hindi mo na alam. Babalik na lang sa sunod tayo. Uwi na tayo siya. Ay, okay na. Uwi na. Madaling-madali ka uwi. Wala pa yung mga driver natin. Gisingin na yung mga yan. Ha? Gisingin na mga Ay, gisingin na yung mga yan. Relax ka lang. Hindi mo ba... Ayaw mo enjoyin yung yung buhay mo dito sa Maynila? Napupurin ka? Bakit? Tulungan mo kaya si Mami Rochelle dito. Pinasyal ko na siya kagabi. Pasyal kami dyan. Ikot-ikot kami. Magbalot-balot kayo ng mga gulay, Pag magaling ka na, dito ka kay Mami Rochelle, ha? Huwag magkamot. Ha? Nagbalat ng sibuyas. Nagbalat siya ng sibuyas. Saka brokoli. Broccoli, very good.
Gusto mo, Tinida, pag magaling ka na, dito ka na lang magtrabaho kay Mami Rochelle? Hindi nga, may sweldo ka. Pag okay na ang lahat, no? Pwede ba yun, Tay? Pwede. Oo. May sweldo siya rito. Masipag naman to eh. Oo, nakita ko yung masipag. Pero bago yan, kailangan i-culture muna natin yung sarili niya, lahat. Kaya gusto ko pakuhaan ng dugo, Tay, para malaman natin yung sakit niya. Lahat. General cleaning ang tawag doon. General cleaning ang tawag doon. Tama ba ako? General check-up. Ha? Check-up. General check-up pala. Kala ko general cleaning. Ha? Honey, di ba? Pa-check natin yung dugo, ihi, lahat. Oh, next. Para yung katawan niya, ma-general cleaning. Pagka okay na, na-cleaning na lahat, fit to work na, pwede na siya magtrabaho dito. Di ba, Tinida? Hindi naman, binanang dito. Pero hindi pa tapos. Kasi may nagbigay sa kanya, di ba, sino ba yung nagbigay sa kanya ng 7,000? Si Ma'am Building. Ma'am Janelita Kilding, papaayos daw natin yung hair niya. Dadali sa parlor Gaganda na siya. para maganda na siya. Di ba? Natatanggal na yun. Kaya lang mga kababayan, hindi natin pwedeng pwersahin yung gusto ni tatay tsaka si Ate Nida na tutuloy daw muna sa bahay nila. Pero mumonitor pa rin namin. Lagi namin pupuntahan doon. Tapos pagbabalik dito, yun naman, kukunin na naman natin. Focus tayo sa kanya para tuloy-tuloy. Pero wag po kayong mag-alala dahil nakainom na siya ng gamot. May mga gamot na kami na ibigay sa kanya. Okay na, normal na. Basta pinapakiusap ko lang kay tatay, iwas muna siya sa 2x2 para makapokus siya sa pambili ng ulam pagkain ni Ate Nida. Di ba, Tay? Okay. Iwas ka muna sa 2x2. Sinabi siya kahapon 2x4 na lang. 2x4 na lang. 4x4 yan ah. Iwas ka muna, Tay. Kasi pag hindi ka tumigil sa kakainom, Tay, mamaya ikaw napatay. Gusto mo patay? Ayaw. Ayaw mo patay. Talaga yung limang painawa. Oo. Sabi ni Ate Nida, gusto na raw mamatay pagka ayaw tumigil inom. Di ba, Ate Nida? Pagbawalan mo, Ate Nida. Kasi siyempre tayo, yung ibibili mo ng isang buting alak, bili mo na lang na ulam. Isang pirasong bangus. Hati kayo ni Ate Nida. Prito lang yun, tapos may kamatis. Diba? O pag magaling na, okay na. Pero mas maganda, mas mainam, dahil 70 ka na, Tay, stop na. No? Tinan mo ako, Tay. Nung 72. Nung nagkaedad ako ng 60, hindi na umiinom. Tumigil na ako. O, tingnan mo, parang binata. Oo! Di ba? O, ikaw nga rin, Ate Nida. Sayaw ka nga rin. Sige na, dali. Sayaw ka yun ni Mami Rochelle. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. O, ikaw nga. Ayaw mo? Bakit? Sabi ko nga, mag-tiktok kami dalawa. Nahiya na siya, mga kababayan. Pero okay yan, mga kababayan. Mabait na po siya. Ha? So, ganito lang po yung sistema, pamamaraan ng Team Daddy Frankie. Hindi naman po namin nakukuha itong mga to, yung mga nire-rescue natin, tinutulungan natin na walang permiso galing sa kanilang magulang. At kung ano yung request nila, yun po yung binibigay natin. Hindi po basta-basta. Lahat po may kaukulan or may napagkasunduan. At ito po yung kanila request na doon muna sa bahay nila. Pero gaya na sinabi ko, nakamonitor pa rin. Kung kinakailangan puntahan namin everyday, gagawin namin. Ayaw namin kasi na masayang yung mga pagod, effort, expenses na nasimulan natin. At pagdating naman dito sa Makati, Manila, si Mami Rochelle naman ang nag-aalaga sa kanila, nag-a-assist sa amin. Lalong-lalo na po sa doktor. Si Mami Rochelle at si Ate May, siya yung mga kasama namin. At sa mga hindi nakapanood, doon sa unang check-up namin, sa private doctor namin siya pina-check up. Kasi alam ko po na hindi naman siya ma-admit kasi maayos at matinong kausap. Kumbaga, napabayaan lang talaga siguro.
loobin nawa ng Panginoon mga kababayan na tuloy-tuloy para mas makatulong pa tayo. Honey? Morning po. Ay, good morning. Kanina pa tayo nag-uusap, ngayon ka lang mag-good morning. Oo. Anong ginawa niyo kagabi? Nagpinasyal-pasyal ko siya kasi Oo. naboboto daw siya. Sabi ko sa kanya, tara, labas tayo. Yun, pinasyal ko siya dito, tapos nagbili-bili siya ng kung ano-ano. Yun, tuwa naman siya. Hanggang hinantay ko yung alas 10, hanggang mga mag-11. Yan, 10:30 pinakain ko siya. Problema, may sinalas 4. Nagkape. Nagkape. Nagpandesal. Nagpandesal. Ayun, wala na. Saan kumuha pandesal? Hello. Tapos nagbigay sige. Binigyan, si ate yung pala may kasalanan eh. Binigyan mo daw siya ng pandesal eh. Kain siya doon, Oo. sa luma, tapos Tapos inalok boy, niya ako. bumili ako ng malunggay pandesal, sabi ko, tikman mo. Oh, ikaw ipato, yung chikoy. Nakakala siya kumain. Diba? Tapos binigyan kita ulit ng isa. Ang laki-laki ng effort namin. Alam niyo mga kababayan, Layo. balikan po sana kami kahapon. Pero nung sinabi ko kay Doc na ipacheck ito, yun, suggest sa amin, general cleaning, ay general check-up. Kaya hindi kami umuwi, nag-sacrifice ang team. Ayan o, namamaga pa yung mata. Ayan, nandito na ang team mga kababayan para kuhaan ng dugo ngayong alas 8. Wala na. Re-re-skid na lang namin. Kasi nga po, Explorer eh. kasi nga po, kumain siya kaninang alas 4. Kaya ang gagawin namin, next schedule, hindi pwedeng mag-extend pa kami dito kasi may mga naghihintay din sa amin na iba. So, re-skid na lang. Ano ate? Sabi, yung tubig. Tago ko pa yung tubig mo ah. Tago ko pa yung tubig niya. Pamili yan. Thank you. Ayun. So ito, hindi na dagupan yan. Ay, hindi na. Bakit ay? Tatay, ito. Ayan mga kababayan o, di ba? Yan yung parati namin ulam. Favorite namin to. Gigi, saka upo. Upo. Kahit araw-arawin namin yung upo dito, walang sasakit ang paa. Aray ko naman. Ay, hindi na tamaan pala. Na dati kasi nga, kala ko talaga, sabi nila sa pagkain, hindi daw. Hindi daw. Hindi sa pagkain. Saan daw po, ma'am? Ha? Oo, sa stress. Oo, nabasa ko din yan sa Facebook na ang pagkakaroon ng, anong tawag yan, rayuma? Doubt. Daw, hindi lang sa pagkain. Hindi lang kundi sa pag-inom. stress. Pati sa Yes. stress. Pero yung mga yun, syempre, inaabot. Huwag rin sobra. Yes, wag sobra. Ako, tingnan mo, nawala. Kasi ayoko na isipin yung mga problema. Hayaan mo yung problema mag-isip sa akin. Di ba tayo na? Oo. Diba si tatay, walang problema. Walang gout, walang stress. Inom-inom lang ng 2x2. Vitamin. Vitamin. Tropa ni Kuya JJ yan si tatay. Trawa ka. Gatorade. Gatorade. Pwede na. Pag nagkita silang dala ni Kuya JJ na. Mababang kwentuhan. Collab. Oo Tay, magkulab pala kayo ni Kuya JJ. Oo, magkakasundo kayo. Ha? Hindi, magkakasundo kayo sa ano? 2x2. Sa bawat lakad. Pag saan pumunta yun eh? May Gatorade. Oh, diba? Okay ka na? Sa gitna ng gulo ng mundo, may kamay na laging bukas para sa inyo. Hindi hadlang ang pagod at puyat, basta mapuntahan lang kayo. Tutulong sa abot ng kanyang makakaya.
Boss Jigby Blanks. Pagmamahal sa kapwa ay hindi matatapos. Kahit ilang pagsubok ang dumating, hindi ka iiwan. Buong puso ang inaalay para sa mahihirap. Kahit anong problema ang dumating, palaging nandyan pa rin. Ay, dito muna tayo ha. Okay. Bukas na lang namin kayo ihatid. Wala naman trabaho eh. Para makakain ka muna. O, dito tayo. Ay, pagod. Gusto po. Halika tayo po ka dito. Ito ka po. Kumusta ang biyahe tayo? Ayos lang. Kumusta ang buhay mo sa Maynila? Ayos lang. Okay lang? Parang pumuti ka kaagad sa Maynila. Ha? Nasa ilalim, lilim eh. Nasa lilim, kaya pumuti. Kaya pumigot eh. Ayun mga kababayan, mga kabarangay. 2 araw lang kami ni tatay doon sa Maynila, pumuti na siya agad. Na? Kaya thank you Lord. 2 araw kami sa Maynila mga kababayan dahil sa pagpapagamot namin kay Ate Nida. Pero sunod na araw ay babalik ulit kami. Kasi nga po ang nangyari yung fasting sana ni Ate Nida para makuha ng dugo ay nagkaroon ng aberya dahil si Ate Nida talagang hindi natin basta-basta pa makontrol, kumbaga gagawin niya yung alam niya. Kaya alas 4 na madaling araw kumain, nagkape, kaya hindi na siya pwede makuha. Kaya mag-iiba kami ng plano na sunod sa ibang araw. Pero sa gabing ito, kasi pagod ay sa araw, sa gabing ito, hapon na ito, dito lang muna kayo tay, maghapon. Tapos bukas, ihahatid namin kayo sa bahay nyo para wala tayong magiging problema, no? Okay. Kasi tuturuan pa rin namin kayo kung paano magpainom ng gamot. Okay. Tanong ko tay, kung nandoon na si Ate Nida, talagang mapapainom nyo rin kaya ng gamot yan? Siguro mapapainom na yan. Hindi, ayaw ko nang siguro tay. Kailangan sigurado. Papainom yan. Mapapainom. Sa bagay, ang laki na rin ng pagbabago. Okay, doon na eh. Sinabi ko nung, paggising niya, kumain ka muna bago ka, kakain ng yung vitamins mo. Oo. Natulog ka kasi, dapat alas 10 haka ako. Yun. Kumain. Minom. Oo. Hindi, napainom naman na ni Mami Rochelle kagabi yan. Kagabi. Di ba? Bago matulog. Okay. So, bukas, paggising natin, saka namin kayo ihahatid. Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay, hanggang dito lang muna kasi alam ko pagod din ng ating mga cameraman, pagod puyat, ganun din sa ating driver para mapagpahinga rin si tatay. Bibigyan natin ng higaan si tatay, no? Maraming salamat po, magandang hapon, magandang gabi, and God bless po.